Ano yung pinakamalaking challenge mo sa buhay at paano mo ito nalagpasan? Okay. Ang pinakamalaking challenge ko sa buhay, ito yung before, buti nga ngayon, is pwede ko itong ikwento na hindi ako umiiyak. Kasi Yes. that's how hard it was. This was the time na kung saan nag-network kami nun. Tapos, kailangan namin umalis from one company to another kasi hindi na maganda yung nangyayari doon. And I have to start again. And that's the hardest part on anything, to start again. Yes. So, ang naging challenge ko doon is wala kami halos kinikita, tapos munti kami masunugan. So, yung fear, na takot, na muntik na kami masunugan, after noon, na-disgrasya ako. So, yung konti na lang yung kinikita mo, tapos na-disgrasya ka pa. Wala na pumapasok, na-disgrasya ka pa. After noon, na-disgrasya yung eldest ko, yung anak ko. What happened is, from the second floor, bumagsak siya nahulog siya sa hagdanan, ulo, dun sa flooring namin na bato. So far, thank God kasi safe yung ulo namin, sinitiskan. But the challenge is, wala na kang natira sa amin. Naubos na. Halos naubos na. Hindi ko makakalimutan yun. My last money, 25,000. Papasalamat ako dun sa aking upline. Naalala ko noon kasi nagpunta siya doon kasi pakwit na ako. Sabi ko, ayoko na. Sige. Sabi ko, hindi ko na ipupursue yung magandang buhay. Ang natutunan ko is gumagawa kami ng stickers tapos dinidikit namin sa mga public transport. Tapos Kayo pala yun. Tapos nag-i-inquire kami yun, okay? So yung mga nadikitan namin ng stickers, pasensya na po. So ganun yung ginawa namin, guerrilla marketing. Nung nagpo-post kami, hindi ko alam ang tawag pala doon marketing. Na kung saan people see your ads and then they inquire to you. So dapat maganda yung hook mo, maganda yung ganito. So yung ginagawa namin na yun, naaalala ko, is si misis ko napakamahiyain yan. Pero naalala ko, alam mo sa kami nagdidikit ng sticker? Sa bus. Sa bus. Saan? Madalas sa bus sa Ortigas. So, nakita namin lahat yung mga strategy na yun na titigil yung bus sa Ortigas kasi magsasakay, di ba? Bad trip yun, di ba? Pag Ortigas ilalim. Ang tagal, di ba? Di ba? Pila-pila yun eh. Pag tigil ng bus, sasakay kami, magdidikit kami. Hindi kami sama. Pag nadikit na namin, lipat kami sa sunod na bus. Sunod na bus. Kasi nakatambay yun eh. Di ba? Ngayon, ang point ko, pwedeng at the end of the day, nililinis yan. Yes. Okay, at the end of the day, nililinis yan. Ang akin lang, during rush hour, walang magagawa kasi siksikan sa bus eh. Anong itsura mo pag nakaupo ka sa bus, pag siksikan? Di ba nakaganon ka? Wala ka ibang nakikita kundi yung advertisement ko. Yes. And then pagising namin ng umaga, we have a lot of inquiries on our phones. Tapos sila yung mga mini-meet up namin. Question, is it pride or responsibility? Actually, hindi pala siya pride. It's a responsibility. That's right. Di ba? Kapag I believe that you are responsible, we are responsible enough na tinulungan na nila ako eh. This time, tutulungan ko yung sarili ko, papalaguin ko, para next time, ako naman yung magbibigay. Correct. So, yun, yung mga challenges na na-experience natin ngayon, kaya tayo nandito ngayon sa podcast. That's right. Diba? That's right. Kasi kung hindi mo nalagpasan yung challenges na yun, wala kang Able Ventures Corporation. Yes. Diba? Yeah. Sir Jason, I saw na marami kang employees and